Ang kotse ko po ay 2012 Nissan Rogue SV. All-wheel drive siya, so hindi ako natatakot pumunta sa mga liblib na lugar kasi mas okay siya kaysa sa two-wheel drive. Hello guys! So nandito na kami ngayon sa Angelina Forest National Park. So Buton Lake. So nandito yung campsite ni Kuya Pan. So we're gonna meet him today and then we'll just having fun together. Kwentuhan lang sa mga buhay-buhay dito. Hello guys, kumusta kayong lahat? Ako si Harry again from Pinoy Nomads. At I'm so excited po sa araw na to kasi kasama ko itong aking bagong kaibigan. Siya po ay YouTuber din dito sa US at Pilipino. I find his life and what he's doing right now very interesting. So, kung kami nakatira sa van, si Kuya Pan ay nakatira siya sa maliit na SUV. Ang kotse ko po ay 2012 Nissan Rogue SV. All-wheel drive siya, so hindi ako natatakot pumunta sa mga liblib na lugar kasi mas okay siya kaysa sa two-wheel drive. Pero okay naman yung car na ito. Tagal-tagal ko na yung nagamit ko sa work. Tapos ngayon nagamit ko ngayon sa aking van life. Dito na ako nakatira. So first, ang una kong ginawa, naglagay ako ng cargo carrier kasi ang dami kong mga kalat. Usually yung heavy jacket ko nandyan, yung extra clothes, collapsible kitchen, cabinet nandyan din, tapos yung mga sapatos, yung iba nandito kasi naskip talaga yung di kasya lahat. Then meron akong solar panel din, pero portable na foldable, 100 watts din siya. So ginagamit ko kasi house battery ko. Maliit lang yung battery siya, 240 watt hour. So kaya niyang i-run yung refrigerator ko 12 volts. Ngayon walang laman kasi hindi na po fully charge yung battery ko. Pero usually na mga 50% ng battery na ginagamit niya overnight. So sa daytime kailangan ma-recharge siya another 50% para magamit sa gabi. So if it's less than 50% o kaya kahit 60%, hindi ko na ginagamit yung refrigerator. Pero masarap kasi pag meron kang fresh food, makakaluto. Yung may variety yung food. So nare-recharge ng solar power kung may araw. Ngayon, malapit na winter, kulang yung araw. So ginagamit ko na lang yung battery para sa recharge ng phone, computer, yung laptop, at saka yung mga tablets. So, at saka meron akong cellphone signal booster, malakas din gumamit ng battery yung mga 10-20%, mga 10% per hour. So sa loob, importante yung paano kong gawin yung bed. Madali lang sa akin kasi DIY din, pero almost no build. Ang ginagawa ko lang na i-drop ko lang yung back seat. Kasi nagpo-fold siya almost flat. Tapos nilagyan ko lang ng plywood. Gawa ng kapatid ko ng plywood. Ako lang nagtali ng paracord. Kasi dito, walang space dito. Mahuhulog yung ulo mo dyan. So lagyan ko ng plywood para sa ulo ko. So yung bed ko, camp pad, mattress topper, sleeping bag, comforter, binalot ko lang siya dito sa
sa bedsheet na fitted. Tapos dahil marami akong mga clothes, hindi na ako nagdala ng unan. Binalot ko yung mga extra clothes ko dito sa mga sweaters, jacket dito sa isang bed sheets, then ginawa kong parang unan ko na. So pang ibabaw, comforter, naka-fold siya ng 3 folds para medyo kumapal. Tapos merong blanket. So nakakahiga naman ako dyan. 5'7" lang ako. So abot yung paa ko doon, may space pa. So makakatulog ako ng mahimbing. Tapos pag sa umaga or pag magda-drive ka, po-fold ko lang lahat. Babalik lang siya ulit. Kaya kahit masikip dito, nakaka-survive naman kasi nakakatulog ka. Tapos katulad nung kay Harry, iyan yung tirang mga juice bottles, kaya lagi akong bumibili ng juice para tatapon ko na lang siya pag hindi na kailangan. Tapos yung toilet ko ay DIY lang, so dino-double bag ko yung number 2. So ano lang siya, parang lang siyang Tupperware na merong yung pool, yung noodle pool, yung floating. I-cut mo lang siya sa gitna, tapos i-tape mo na lang. So palaging malinis kasi naka-plastic lang siyang ganun. Tapos meron naman akong USB fan na gamit mo for exhaust fan para pag kailangan mong gamitin yung toilet. Pero pwede mo rin siyang fan sa loob pag mainit sa summer. So USB siya, maliit lang ang gamit niya sa battery, kaya okay siya. And then, yung mga extra groceries ko, yung iba nandito na, nakatago, yung iba nandito, sa baba. Tapos meron akong binili na parang nagpo-fold siya, nagiging table. So usually minsan dito ako kumakain pag hindi ako kumakain sa labas. Pag umuulan o masyadong malamig, mahangin. So, tapos nagpo-fold lang siya. Tapos yung aking window, may reflectix ako. Tinape ko lang ng black na tape duct tape sa kabilang side para privacy. So sa gabi, itong black nasa labas, palabas siya. Nilagyan ko ng bungee cords para madali lang siya ikabit. Kung gusto mo totally dark, sarado, idikit mo siya doon. Kung hindi, mas gusto ko kasi open ng konti sa top para pag may dumaan na tao or sasakyan, makita ko kung may tao doon. Tapos kung summer, pag masyadong mainit ang araw, babaligtarin mo lang siya. Dahil dalawa to, ilipat ko lang to sa kabila. Tapos kabila naman. So, back and forth. Ito para sa init, ito para sa privacy. So, lahat sila self-contained lahat dito. Nandito yung mga iba kong food, dry food. Tapos mga extra clothes. Tapos yung ibang nandito lang. Pinagkasya ko lang lahat. So, yung mga pangluto, iba nandito nakatago kasi hindi ko binaba yung cabinet ko. Pero yung table ko, yung folding table na aluminum at saka folding chair, usually doon ako nagluluto. So, no build, almost no build camping. Okay naman siya, nakaka-survive naman. Meron din akong cover sa likod, tapos all-wheel drive nga siya para makakapunta ka kahit saan. Okay guys, so dyan po nagtatapos yung ating tour ng SUV ni Kuya Pan. Okay. So talagang very interesting. Tsaka ang ganda ng setup niya. It works for him, no? So Tama-tama sa isang tao. oh, sakto sa isang tao. Yung iba, dalawang tao. Dalawang tao. Di ba? Pwede dalawang tao kung meron kang May may storage ka, ilalagay mo 'tong mga
Iba Grabe. kung gamit sa kabila. Mm. Kunwari may tent ka or may space ka pa sa taas, pwede mo ilipat. Pwede, Tapos pwede no? ka matulog 2 tao. Oo. Pero dapat maiksi kasi 5'7" ako, kasya lang ako dito. Mm. Kung meron akong kasama sa kabila, Kahit dapat, i-forward mo yung seat mo. kung i-forward mo, pwede Diba? pa. Oo. Kasya naman, no? Habaan mo lang yung plywood Mm. kasi kulang yun. Etong tanong ko, masasabi mo bang homeless ka? Homeless kung technically, houseless ka kasi wala kang bahay, parang homeless na rin. Pero meron ka namang titirhan na parang hindi ka homeless. Ang feeling ko, hindi ako homeless kasi meron akong natutulugan. Otherwise, kung homeless ka talaga in the sense na sa street ka lang natutulog or ganun ang Pero depende na yun sa tao kung anong definition nila sa homeless o hindi. Pero ako, I don't feel na homeless ako kasi may bahay ako sa sasakyan, SUV. Tama. So, May nagtatanong talaga. oo, meron nagtatanong ganun. Okay guys. At masaya to, no? Oh, okay Masaya. naman, masaya naman. Makaka-survive ka. Medyo sometimes mahirap, pero lahat naman tayo dadaan sa hirap. So, okay Exactly. lang. So mag-adjust ka talaga. Adjust sa talaga, situation kailangan mo. mo ang-adjust. Alright. Thank you. Thank you so Thank you much. sa pag-visit. Nagkaroon tayo ng bagong kaibigan, Oo. guys. Ngayon lang kami nagkita. First time namin First time mag-meet. nagkita. Sa YouTube lang at saka sa messaging lang kami nagkikita. Nagko-communicate. Ito talaga yung best thing about this lifestyle. Makakita ka ng mga kaibigan talaga, makakakilala na ito, grabe, bigatin tong si Kuya talaga. Ibang klase to. Talagang ang taas ng tingin ko dito kasi chemist ito, guys. Hindi bastang tao to. Alright, so thank you so much and God bless everyone. Bye-bye. Bye.